Update po tayo ngayon guys. Marami po nag-request sa atin. Ang ating makakausap po ngayon, si kaibigan po natin, tatay. No? Kaibigan, magandang hapon po. Ko'y gusto na itanong sa inyo. Dahil po ay marami pong nag-request nito. Kasi po hanggang ngayon, ilang days na po yung nangyayari po doon sa paghahanap no, kay Joros doon sa Aklan kung saan po siya nalunod. Hanggang ngayon hindi pa nakita. Ang dami na pong mga manggagamot, nagtawas, nag-alay, no? Ang dami na pong ginawa ni G. Costura at saka ipinapaabot po niya sa social media. Ang pagkawala ni Joros ay kinuha ng elemento. Nung ikaw yung natanungan ko, ay sinabi po ninyo na hindi po siya kinuha, kundi ang Diyos ang kumuha ng kanyang buhay. Kasi po itinadhana na po talaga ang kanyang buhay dyan sa tubig. Di ba? Oo. Tama. Ang hawak ng ating buhay ngayon guys, ang Panginoon lang. Ang Panginoon lang po talaga ang pwedeng bumawi sa buhay natin at pwedeng kumuha. Kaya gusto kong itanong sa inyo, tay, kasi marami pong nagtatanong sa atin sa dami ng nakapanood sa ating video tungkol po dito. Marami nagtatanong kasi po hanggang ngayon hindi pa rin nalulukit ni Ma'am G. Costura kung ano po ba talaga ang kahinanatnan daw sa paghula. Kung magkakamali po daw siya nito, sigurado maraming mga tao na hindi na maniniwala pa sa kanyang mga prediction. Lalo na ngayon ay naipokus po nila doon sa Aklan. Baka po ito na po talaga, no? Dito magtatapos daw ang kanyang karera. Gusto kong malaman po sa inyo kaibigan kung ano po ba talaga. Kasi po ipinalabas na po talaga ni Ma'am G. Costura na elemento po yung humawak po sa binatilyo na nalunod sa Aklan. Paktay na. Guys, sana po no, napanood na lang unta sana ba ni Ma'am G. Costura yung ano natin. Hindi po talaga na yung binatilyo doon sa Aklan, hindi po talaga siya kinuha. Oo. Hindi po ninyo malulukit po yan kung hindi po ninyo hahanapin po at saka kung hindi po natin imbestigahan. Kasi doon po daw siya ngayon naiipit si Ma'am G. Costura sa kanyang ipinapaabot po sa social media, yung nalunod sa Aklan. Doon po, kung magkakamali po ito, kapag hindi elemento ang kumuha sa binatilyo, posibleng maraming mga tao na hindi na maniniwala sa kanyang panghuhula. Pero sa totoo lang tayo, nagpapasalamat po tayo. Dahil po mayroon pong mga tao na ganyan. Guys, ito lang yung paabot ni tatay. Tama po. Kung sakali man guys na magkamali po si Ma'am G. Costura, sabi ng ating kaibigan, huwag po natin iwan. Suportahan pa rin natin. No? Alam po ba ninyo ang kakayahan po ng tao? May limitasyon lang po. No? Hindi po tayo makapangyarihan. No? Kung unsa man ang maabot ani nga mga hula niya na dili gyud magkatinuod, kung dili na mag-coincide guys, no? Na hindi po talaga elemento yung kumuha. Doon po siya, marami po mga tao na pwedeng magbas po sa kanya, no? Pero ang ipinapaabot po ng ating kaibigan, pero pasalamat tayo kasi yung mga hula na ganyan baka po matsempuhan, no? Makatulong. Ngunit guys, ang problema lang po dito kasi ipinalabas po niya na ang elemento ang kumuha. Kaya mayroon po daw mga yung nilagyan po ng blind fold po sa mata batay.
Kasi mayroon po nagsabi, sumanib daw. Kaya tinanong po niya, ito kapag ito ay magkakamali sila, na hindi po elemento ang kumuha dito sa binatilyo, sigurado maraming tao na kakalas po doon po. Hindi na maniniwala. Oo. Pero guys, kasi alam po ba ninyo, sabi ng ating kaibigan, tao lang po tayo. Sabi po ng ating kaibigan, tao lang sila. No? May kung meron man po tayo mga ipinapaabot, no, hindi tayo perpekto. Dahil po hindi naman po tayo na nakakaalam kung ano po talaga ang nasa palibot na pwede po natin na ipagawa ng mga tao sa atin na pwede po natin makita. Hindi po. May limitasyon talaga, kaya lang po dito nagkakamali, no, yung iba na manghuhula dahil po kinukuha po nila yung mga idea kung ano man po ang kanyang nararanasan dito sa mundo natin. Doon po talaga makakamali siya. Maipit yun si Ari guys. No, marami pong tao talaga na mawalan po ng gana sa panonood nito kapag ito ay hindi po magka coincide ang iyahang ipinapaabot sa social media, kasi ipinalabas na po niya talaga tayo na ang kumuha talaga sa nalunod yung elemento. Ang ipupokus po sana doon guys, ito po ang sinabi ni tatay noon. Yun po. Kung ito lang po ipinopokus po sana natin. Huwag po tayong umasa sa mga reading o hula. Dapat po kumilos ang lahat at saka hanapin po kung wala tayong makita doon sa lupa, doon sa buhanginan, no, sa may mga malapit po kung saan po siya. Kung wala tayong makikita po diyan, kung pwede po, kung mayroon kayong aso na pwede po ninyo diyan na yung mga kinain, no, pwede po ninyong gamitin yan. Yun po ang maganda doon. Kapag wala po doon, kapag wala po doon ninyo nakikita po doon sa lupa, sa buhanginan din, ibig sabihin yan, mahirap na po mahanap yung binatilyo. Kasi po hanggang ngayon hindi pa nakita, di ba, tay? Wala na yan. Buto, tanggal na po lahat yung laman at saka yung mga buhok niya. Wala na. No? Naanod na. Kasi po yung tao kapag naanod, kapag nalunod, 2 hours lulutang po yan. I-share ko lang, marami po kaming na-experience po na nalunod dito sa amin. Marami. No? Yung baha, tulad ng baha, yung iba natabunan. Pero kung hindi po bumaha po dyan nung nalunod siya, hindi po yan siya natatabunan ng buhangin. Hindi po. Yun po ang totoo. Ngayon, kung hahanapin pa ninyo, hindi na po mahahanap yan. Swerte na lang ang tao na may makita na mga buto. No, kung naanod man siya, malayo. Sinabi po ng ating kaibigan, 2 lang po yung 3 posibleng mangyari dyan. No? Nung nalunod siya, kung may damit po siya naliligo dyan, sumabit. Pero ngayon po, wala na. Layo na kayo nagkatag-katag na yun ang mga butuana. No, condolence lang po sa magulang. Hanggang ngayon ma'am, huwag mo muna kayong mag-give up, no? Ipagpatuloy pa rin sana ninyo na palaliman pa ang investigasyon na klaro, clear ang ipinapaabot sana ng mga kasamahan po ng anak po ninyo. Wala man po kaming maitulong dahil po kami po ay nasa malayo. No? Dapat po sana yung mga bata, no, kung may nangyari po talaga na pagkalunod, wala na, magpapanik na yan, no? Sisigaw na yan sa mga malalapit po dyan sa kinaroroonan ng binatilyo kung saan po siya nalunod. Yun po ang posibilidad. Dapat po maimbestigahan po para malaman mga binata na mga kasama po ng nalunod dyan. Siya lang po talaga yung makapagturo
kung ano po talaga ang nangyayari. Salamat po Taya. Guys, ipagpatuloy pa rin ninyo na suportahan si Ma'am G kasi po hindi po basta-basta po yung ginagawa po niya. Grabe po, no, seryoso po talaga siya na tumulong po sa Aklan ngayon. Kung ano man po ang pagkakamali, dapat po ay suportahan po natin si Ma'am kasi po hindi po tayo perpekto dito sa mundo.